Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating Facts First episode ngayong araw, February 7, 2025. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta dito po sa ating programa. Uh, Kikita po niyo background natin medyo iba pa rin at sabi nga na iba sa inyo, medyo kumikinis ng kahit papaano yung ating muka. Yan po ay dahil nasa abroad pa rin po tayo. Ngayon naman po ay nandito tayo sa Edinburgh at medyo madaling araw dito, 3 a.m. to be exact. Pero by the time that you watch this, gabi na po dyan sa Manila. At importante po yung pag-uusapan natin. No? Marami po akong gusto malaman at gustong itanong dito po sa ating guest na galing po dyan sa House of Representatives na kamakailan lang ay in-impeach na po finally si Vice President Sara Duterte. Linawin ko lang po, by impeachment, ibig sabihin, hindi pa siya tanggal. Formally accused lang siya na nag-commit siya ng ilang mga impeachable offense at dahil doon, dapat tanggalin bilang Vice President at hindi na payagang makatakbo o maghawak pa ng posisyon in the future. Pero yan po ay magiging desisyon ng Senado. Pwede na lang kung mag-resign yung Vice President, hindi natin alam. Okay? I'd like to welcome to our program ngayong araw. Isa po siya sa 11 miyembro ng House Prosecution Team. Dahil alam niyo po, ang trial po ay gaganapin sa Senado at yung mga senador po ang magiging judges. Pero ang magiging miyembro ng prosecution team ay mga miyembro ng House of Representatives at of course yung Vice President, siya na yung pipili ng kanyang tinatawag na defense team. Guest po natin ngayong gabi, siya po yung nanguna doon po sa investigasyon ng House Committee on Good Government patungkol po rin sa iba't ibang mga issues kaugnay po dito kay Vice President Sara Duterte. I'd like to welcome to our program a member of the House Prosecution Team and Congressman from Manila, si Representative Joel Chua. Magandang araw po, Kong, and thank you for Ay, joining us dito po sa Facts First. Ano ba, magandang araw, magandang madaling araw sa iyo, Christian. Magandang madaling araw. Okay na yan. Ano naman may mga replay naman dito. Kumusta, Kong? Finally, na-impeach na, no? Medyo marami nag-intay dyan, no? Pero siguro, let's talk about this. What made the difference? Bakit finally the decision was made to impeach the Vice President? Well, to be honest with you, matagal na naman nang tinatanong sa amin yan after the committee hearing last year. Ang dami nagtatanong, ano na ang susunod na kabanata. Nung final yung unang impeachment, inaabangan na ito ay ma-refer na sa Committee on Justice o aksyonan ng leadership ng Kamara, ganun din nung final, yung second at saka third. So ngayon, ito na, ito'y inaksyonan na, kaya kami naman ay ginagawa lamang namin ng aming constitutional duty. Nga, pero bakit naihabol before the recess? Bakit hindi mas maaga or bakit hindi later? Kung ano yung nagbago doon sa mga factors na dating kinoconsider po? Well, kasi alam mo nung final yung first, second at saka third, tinitignan kung talagang ito ay isasampa no, sa Committee on Justice. Kasi dalawa kasi ang pupwedeng pagdaanan nitong ruta, di ba? Yung isa, ibagsak ito sa Committee on Justice. Ito yung tinatawag na committee proceedings, di ba? O yung isa naman, by one-third vote, ito yung House action. Kasi nung tinitignan kung ito'y babagsak sa committee proceedings, alam naman natin may mga maraming prosesong dadaanan nito. Ito'y ihihiring dito, pagkatapos itong ihiring sa Committee on Justice, ito ay dadalhin pa sa plenaryo. So baka bago matapos ang lahat ng ito, tapos na ang session namin by June sa 19th Congress. So, chances are, baka mamaya, tapos ngayon pa, may kampanya, lahat busy, ang hirap kumuha ng quorum. So, very challenging ito sa committee. Now, kung ganun ang mangyayari at hindi ito matatapos, mayroong 1-year prohibition ban. So, when you say 1-year prohibition ban, ibig sabihin, within a period of 1 year, hindi ka po pwedeng mag-file ng impeachment proceedings ng 2 beses sa isang impeachable officer. So, ibig sabihin, pag ito ay hindi natapos, or pag sinabi natin hindi ito na-submit
sa Senado before the end of the 19th Congress, mag-aantay tayo ng isang taon bago mag-file na naman ulit ng impeachment proceeding. And Christian, yung unang first impeachment proceeding, it contains 23 articles kung hindi po ako nagkakamali. Sobrang haba, sobrang dami ng mga Yeah. inilagay. Doon naman sa pangalawa tsaka sa pangatlo, sobrang iksi naman. So baka mamaya hindi mag-stand doon sa Senate. So kaya ang sabi ng mga ibang congressman, mas maganda we should come up with the fourth impeachment proceedings na kukunin sa first, second, third na ano naman, na talagang ika nga mabigat at saka talagang matimbang ano yung legal basis. So kaya nga ito yung ginawa. Now, bakit ito ang ginawa? Kasi ito yung mas mabilis na ruta because of the time constraint din. And ito nga, more than Mm. one-third yung pumirma dito at sumuporta dito. Overwhelming. Mm. Matanong ko lang po, no? On your part and siguro as far as you know with fellow congressmen, nagkaroon ba ng parang pag-aatubili dahil din sa takot dahil hindi maliit na bagay itong desisyon na ito at hindi pangkaraniwang politiko itong binabangga ninyo? Pwede kayong balikan sa 2028 kung maalusutan niya ito. Well, it's more of a pressure from the constituency, more of a pressure from the actually marami rin mga media nagtatanong sa amin, no? So, siyempre tama nga naman mga nabibitin, 'di ba? Ako nung umiikot ako sa aking distrito, ang Mm. dami rin nagtatanong, ano ba ang susunod na kabanata? Ano ba mangyayari? So feeling nila baka mamaya kaya namin hindi pinu-push dahil baka natatakot din kami. So yung iba naman nagtatanong Mm. na bakit gano'n? Parang pagkatapos ng lahat ng drama, ano na ang nangyari? Ba't parang biglang pinatay ninyo? So parang gano'n. 'Yan ang naging sitwasyon Mm. din lang 'yan. Mm. Okay, so ang magsisilbi pong prosecutors dito, base siyempre sa rules sa mga viewers natin, no? Yung mga House members, kayo magpo-prosecute, yung mga senador, ngayon yung kukumbinsihin ninyo whether to convict the Vice President. Paano po ba nabuo itong inyong prosecution team at miyembro kayo nito, no? 11-member prosecution team. Well, ako po'y minention lang nung ito'y pinresent ni Majority Floor Leader Manix Dalipe sa plenaryo at pinresent nila yung mga suggested prosecutors sila. So siguro kaya ako naisama because of the familiarity dito sa Mm. ilang mga articles, no, dito sa impeachment complaint. Ganon din siguro yung ibang mga kasama namin dito because of their familiarity rin. Kasi kung maalala rin ninyo, si Congresswoman Jinky, si Congressman Akop, si Congressman Rog, si Congressman Jill, si Congressman Kit, halos lahat kami very active na nagpa-participate dito. Mm. Some of them are also very active in participating doon sa Quadcom. So, may mga nadagdag lang, mga talagang mahuhusay din naman, hindi mo rin matatawaran yung kanilang mga kalidad bilang mga abogado at bilang mga mambabatas. Ang sabi po ni Senator Cheese, June 2 yung start niyan. Tama ba, no? June 2. Yun po Okay. yung sinabi Ang niya. iniisip ko lang, kasi 'di ba lahat kayo, tatakbo kayo, 'di ba? So, Tama po. pwede maapektuhan yung composition ng prosecution team, tama ba? Depende sa resulta Tama. ng May 12, 2025 elections. Tama po Okay. So, kayo. paano po yun? So, So, how are you preparing for that? Hmm. well, siyempre unang-una sana manalo kami, ma-re-elect kaming lahat, 'di ba? So yun naman ang talaga ang number one na Dapat manalo para buo. oo, para manalo. Kung hindi naman, siguro ako naniniwala ako 'no, na
kung may mga hindi naman sa'min papalarin baka po puwedeng isama pa rin sa mga private. Kasi magha-hire din naman 'yan ng mga private, lawyers, so pupuwede rin naman sila sumama do'n. So, yung mga mare-retain at kunyari let's say nabawasan kami, eh, dun sa 20th Congress, eh, kukuha rin kami ng mga bagong mga miyembro. Gano'n ang mangyayari niyan. Kasi Mm. ang nakalagay Okay, sa rules pero namin talaga labing-isa, eh. opo. Tapos puwede kayong mag-ano 'no, mag-hire nga ng private, prosecutors. Yes. Pero tama 'di ba, ang tatayo lang diyan yung mga kongresista sa mismong trial. Hindi naman, may mga kasi kung makikita natin din sa mga ibang mga trials marami rin mga tumayo na mga private lawyer, eh. So, magtutulong-tulong 'yan. Mm. Ah, ang ine-expect natin dito siyempre bubuo rin yung, vice president ng kanyang sariling defense team na medyo matinding dating 'no. Before bago Tama po kayo. yung impeachment, I think the former president, tama ba, volunteered to lawyer for his daughter. Isa ba yun sa mga pinaghahandaan niyo kung saka-sakali? Well, to be honest with you, hindi pa namin napag-uusapan 'yon. Nung, kami ay, nag-meeting parang ang inano lang namin is yung team muna namin, 'di ba? So, kung sino ang hahawak sa mga admin, sa media, sa gano'n. So, basically puro ano pa lang naman, preliminaries pa lang. Tapos, siyempre mga konting mga possible na mga issues, pero ano pa lang naman 'yan, eh, kumbaga simula pa lang naman. But, hopefully sa mga susunod na meeting namin, do'n na makikita kung ano yung mga gagawin naming strategies, kung ano siguro yung mga ine-expect namin. Aantayin din natin kung bubuo rin ng team nung kabila, kung sino yung mga team na bubuuin nila. Kaya yun ang paghahandaan niya 'no. Kaya ko natanong yan kasi kung kukunin niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte, he's not necessarily the best, of lawyers. Pero the way his behavior, when he appeared in the Senate, tipong, mukhang dinagay ibang mga senador dun at very ano sa kanya 'no, very accommodating. Baka maging factor yan in an impeachment trial. Yun naman yung iniisip ko. Ano ba sa inyo? Well, puwede rin naman gawin nilang strategy 'yun at saka siyempre alam din naman natin na bago naging politiko si former President, Rodrigo Roa Duterte, eh, dati rin siyang prosecutor. So, matagal din siya naging prosecutor kaya medyo masasabi natin na talagang eksperyensadong, prosecutor din ito si, former President, Digong. Ano po ang tingin niyo ron sa ano, June 2 schedule ng Senado? Would that be Kasi favorable to opo. sa June 2 kasi dun magre-resume ang, hindi lang ang Senado pati ang Congress 'no, ang lower house. So yun ang sinasabi ni, ah, ah, Senate President, Chis Escudero. Pero kung babasahin natin ang konstitusyon, may nakalagay kasi dun shall forthwith, eh. So, when you say the Yun word nga, shall, ibig sabihin nun mandatory, hindi yan, optional, 'di ba? When you say forthwith, ano ba ibig sabihin ng forthwith? Immediately. Ibig sabihin, eh, hmm. dapat, agad-agad. So, ewan ko kung papaano nila ipapaliwanag yung ganitong, explanation. But of course, siyempre Yun nga yung tatanong nirerespeto ko sa inyo, natin eh. kung ano man ang maging opinyon ng ating, mga senador at, lalong-lalo na po ang Senate President. Yun nga po, eh, pero yun din yung I was wondering, about it, eh. Kasi nga ito yung binabanggit ni Congressman yung sa Constitution Section 3, Paragraph 4, Article, 11, tama po 'no? Trial by Tama the po. Senate shall forthwith proceed. So ibig sabihin kung susundin yung letter of the law dito sa Constitution po natin, kahit in-impeach na siya bago shortly before the break, pwede namang mag-reconstitute yung Senado but this time as an impeachment, court. Tama po ba? Kung susundin ito. Tama po. Tama po. Kasi hindi naman sila regular Senate, eh. So, eto special itong, session na 'to. Ito nga yung impeachment court.
sa Christian, nawala sa ka. trial na gaganapin? Sorry, Eto po, nawala ka. okay na. Yan, Yan, okay. nawala uli. Yan. Hindi, Sige okay po. na. Ilan uli yung articles of impeachment? Basically, accusations. 7. 7. 7 yung etong Okay. fourth Sige. So, pito, impeachment complaint. 7 po yan. okay. Alam natin po yung impeachment trial, both legal and political. In most cases, nakakamas political. Purely kung legal ang pag-uusapan dito, how strong is your case against the Vice President? Of course, kung kaming tatanungin mo, siyempre sasabihin namin, it's very strong, no? Solid po yang 7 articles of impeachment na yan. But if you will ask us kung ano yung magiging aming legal strategy, siyempre, unang-una, hindi pa namin yan napag-uusapan. Secondly, at kung napag-usapan na namin yan, siyempre, we will not divulge it para hindi po kami Hmm. ma-anticipate nung kabila. Oo, tama naman. Pero ibig sabihin, hindi, pero kasi ano naman, predictable naman yung mga isa-cite yan eh. Kasi kayo yung nanguna ng Committee on Good Government hearings. Alam niyo yung naging takbo, di ba? Sa example, yung sa ano, doon na muna tayo sa pagmumura at yung pananakot at pagsasabi na nag-hire na siya ng assassin laban dito kay President Marcos, Speaker Romualdez, at saka First Lady Lisa Araneta. Itong ganito, no? Tama na ba yung sinayit niyo? Betrayal of public trust at saka culpable violation of the Constitution. Tama po ba? For this particular Tama. offense. Very obvious, 'di ba? Alam mo yung pagko-contract ng assassin tapos ikaw yung magiging beneficiary kung saka-sakali, no? Medyo ano 'yan, betrayal of public trust at saka culpable violation of Constitution. Pero alam mo, Christian, ang ano kasi din dito is, ito dapat hindi sinasabi ng second highest official of the land, eh. 'Di ba? Hindi 'to ito yung mga bagay na dapat, hindi ganito dapat ang inaasta ng pangalawang pangulo dahil unang-una 'pag nawala ang pangulo, siya talaga yung magiging successor, eh. So, could you imagine kung ganyan ang kanyang frame of mind, anong mangyayari kung saka-sakali sa ating bansa kung siya na ang pangulo? Tsaka, di ba dito, sobrang powerful impeachment court that they can issue summons, they can subpoena people and documents. So sa ganyan, pwedeng ipa-identify kay Vice President Sara Duterte. Sino ba yung sinabi niya, kinontak niyang assassin? Sabi niya, no joke, no joke. Pwedeng gawin yan impeachment court, di ba? Puwede po. Kaya nga sabi namin, talagang itong impeachment court na talaga yung proper forum. Puwede rin kang mai-subpoena rin yung mga documentary evidence na sa future na pupuwede sa tingin namin na kinakailangan pa. So, kaya ito talaga, ito na yung pinakamagandang, best para at least in fairness naman sa Vice President para maidefensa rin niya yung kanyang sarili. So dito wala siyang choice kundi sumagot at ipakita yung mga ebidensya meron siya na hindi niya nilalabas doon sa Committee on Good Government. Tama po. Tama po. At, siyempre hindi na po puwede yung mga kung ano man yung mga naging, actuations niya doon sa Committee on Good Government. Hmm. Saan ba kayo pinaka-nabitin doon sa inyong mga pagdinig? Kasi nung binubusisi ninyo yung confidential funds sa DepEd tsaka sa Office of the Vice President, 'di ba meron siyang dalawang military aide na tinuro na sila raw yung humawak nung limpak-limpak na confidential funds, tama po ba? Pero hindi sila na-present eh. Well, alam mo, Christian, dalawa lang naman 'yan, eh. It's either aaminin lang naman nung, sasabihin nung, military aide na sila ang nag-liquidate upon the instruction of the Vice President, in which case sabit din sila. Kasi nakita naman natin lahat yung mga pangalan dun sa liquidation puro mga Hmm, bogus, puro mga hindi nag-e-exist. Or ituturo hmm. nila ang Vice President na dun nila ibinigay yung pera. Either of the two, sabit din naman yung Vice President, eh. Pero kasi sa amin, ang talagang number one purpose naman kasi nung, committee hearing na yon ay in aid of legislation din.
'di ba? So, dito talaga ito na yung full-blown hearing, Mm. dito talaga, lahat naman 'yan ipepresenta na. So, dito talaga yung proper forum para maipresenta lahat. Dito sir, tama ba yung bank secrecy law? Pwedeng ano yan, di ba? Ma-waive yan or the impeachment court's power can overrule yung Ma bank secrecy. paki Pwede po ba yan? paki Pakiulit nga, medyo nagcha-choppy ka. Yung Apo. Yun sa ano lang, yung bank secrecy law natin, napakahigpit niyan, di ba? Bank secrecy law, di ba napakahigpit po niyan sa atin. yung bank secrecy law, yes, So, yes, oo. pwedeng Sabi busisiin. Opo. puwede, kasi pupuwede lang naman yung Go ahead, sir. ang mag-aano dun, ang magbubusisi dun, ang magsasabina dun ay yung, impeachment court. Mm. So, pwedeng buksan yung kanyang bank accounts para makita kung meron bang unexplained doon na biglang pumasok. Tama po kayo diyan, tama po kayo. Mm. Pero technically wala naman yata wala sa ano 'yan, 'di ba? Accusation niya yung mga hindi lumabas sa kanyang salin, Meron, 'di ba? number 4 siya sa Kasama siya. articles of yes, sa article of impeachment, yung sa SALN niya hindi nagma-match at saka meron din dong accusation na meron silang mga, um, joint account ni former President, Duterte, amounting to 2 billion. Ito yung mga Ito dating, yung ano, pine-present ni Senator Trillanes kung maalala po ninyo. So ito puwedeng buksan yung bank accounts para magkaalaman once and for all. Tama po kayo diyan. Okay. In total magkano po muli yung pinag-uusapan na confidential funds na questionable dun sa OVP at saka sa DepEd? Yung totality nun is 612.5 million. Kaya medyo mabigat kasi 500 million doon sa OVP, kung maaalala mo, 125 million per quarter at yung sa DepEd naman, yung 112.5 million. So yan yung totality niyan, 612.5 million. Mm. Nga pala, how big a factor yung election campaign dito sa pagpo-prosecute kay Vice President? Kasi may gap, 'di ba? Between now and June 2. Kung sakaling June 2 nga mangyari yung trial. Medyo mahaba-haba yun. So I suppose this will be a very important campaign issue sa inyo, sa mga local, di ba? Tama po ba? Tingin ko malaking issue rin 'to, lalong-lalo na depende yan, kung saang area ka. 'Di ba? Pagka dito sa Luzon, mataas ang, clamor for the impeachment. Sa Visaya, medyo 50-50 yata diyan. May mga areas na pro Duterte, may mga areas naman na pro opposition. Pero sa Mindanao, yun ang very tough challenge 'no, sa mga kandidato namin sa Mindanao. Kaya medyo, plus the fact na siyempre may mga ibang mga grupo, who are supporting the, the family of the former president. Mm. Ang inisip ko dito, Kong, kasi kumpara dun sa huling trial na nakita natin, that was 2012, 2025 na ngayon. Uh, malaking issue malaking factor yung social media, di ba? Yung pagpapakalat ng fake news. Yung tinatawag na social engineering. Paano niyo pinaghahandaan yan? Na merong trial dito, tapos at the same time, sa labas, baka mas furious pa yung discussion. At doon wala kayong control. Kaya nga tama yung, comment nung dating mga, ah, may experience dito sa impeachment trial na malaking factor talaga dito yung social media, yung PR kung tinatawag nga nating PR 'no, sa pagpapaliwanag sa mga constituents natin kung ano ba talaga itong nangyayari. In such a way na maiintindihan nila. Kasi at the end of the day, it's a public perception, eh. So, malaking bagay 'yan. It will play a lot of, factor, hindi lalong-lalo na sa magiging outcome nito sa mga, senator judge na uupo dito. Mm. Kayo ba, ano po personally tingin niyo sa mga
ginagamit na naratibo na hindi, kinakawawa niya yung Vice President, pinag-iusapan niya yung confidential fund niya, pero yung budget ng Congress, yung mga issues sa Congress, sa budget, di ba? Hindi niyo binubusisi. Well, yan ang sinasabi ng mga kasama yung mga sumusuporta sa Vice President. Yung mga hindi naman, yung mga talaga namang mga nagmamasid ng mga kababayan natin ang sinasabi, gusto rin nilang malaman kung ano ba talaga ang nangyari. So, it's a situation of damn if you do, damn if you don't eh. So, sa amin naman kasi ito, talagang constitutional duty namin to. Meron nang isinampa na impeachment complaint dapat naming aksiyunan, hindi naman po puwedeng yung aaksiyunan namin, hindi kami masyadong naniniwala. Kumbaga, kailangan, yung impeachment na isasampa po namin, medyo talagang naniniwala na kami na ito yung solid at saka talagang, matindi po yung ebidensya. Mm. Dito po ba sa dito sa trial na gaganapin, okay po ba yung binabanggit ni Senate President Jesus Escudero, yung magkaroon ng pre-trial para mas mabilis during trial proper? Lahat naman may mga gano'n, pero siyempre titingnan natin kung ano yung i-a-adapt nilang, rules. Kasi sila ang gagawa ng rules diyan, eh. Sa mga trial proper, ginagawa Mm. po talaga 'yan, para yung mga marking ng evidence nilalagay na do'n, yung mga ilan yung mga witnesses na ipe-present para at least to prevent surprises. Parehas ng kampo, Mm. magkakaalaman para mapaghandaan ng defense yung ipepresenta ng prosecution. So normal naman 'yan. Sa ngayon kasi hindi pa namin alam kung ano yung magiging, rules of impeachment dahil ang mag-a-adapt po niyan ay ang Senado. Mm. Sige. So, abangan po namin yung magiging developments, no? Kasi meron din binanggit dito si President Marcos na he's open to calling a special session. Pero iniisip ko, does it matter? Di ba dapat labas siya rito sa impeachment trial? He doesn't have to call a special session, di ba? Pwede mag-reconvene ang Senado on its own as an Well impeachment court, hindi po well, ba? actually ang pupuwede lang tumawag kasi ng, special session is the president, eh. 'Yun ang nakalagay din sa ating, constitution kaya talagang, kaya lang sinasabi nga ni presidente na aantayin daw niya na hingin ito ng Senado. Pero nga, technically, kailangan ba hingin ng Senado yun? Hindi ba mananaig yung power ng Senado? Yung uh, solely sila yung magta-try ng impeachment cases. Actually, sa tingin ko pupuwede naman na si Presidente, Marcos, on his own pupuwede naman niyang ibigay 'to kahit na wala yung, request from the Senate. Hindi, kaya ako siya natatanong ko, kasi baka magkaroon pa lalo ng bahid ng pakikialam ng Office of the President kung magko-call siya ng special session. Kasi yun, maapektuhan yung kalendaryo ng impeachment trial, hindi po ba? Kung pwede naman itong gawin ng Senado by itself. Ang pagkakaalam ko po kasi sa special session, kung tama po yung pagkakaalam ko, presidente po talaga ang magko-call ng special session. Dadaan talaga sa kanya. Siya po talaga nasa kanya po yung sole power to call the special session. Okay. O sige, Congressman Joel Chua, maraming salamat po for joining us today. Mas aantabayan pa po namin yung mga magiging developments patungkol po rito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Magandang araw po, Maraming magandang umaga, salamat. magandang gabi, sir. Maraming salamat at ingat Sige. ka diyan, Christian. Salamat, sir. Yan po, si Congressman Joel Chua. Ayan, nakausap po natin patungkol po dito sa mga developments sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. As we record this episode, inaantabayanan po natin yung magiging press conference ni Vice President Sara Duterte. So, kung mapanood nyo po ito mamayang gabi,
hindi pa po natin covered yung mga sasabihin by the time sinabi na ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press conference. Okay? Anyway, yun na po muna. Bago pa tayo magtapos, meron po tayong babatiin. Ika lang. Dali lang. Dali lang po mga kaibigan. Medyo iba kasi yung ano natin eh. Iba yung oras natin dito. Ngayon ano na? 3:31 na. Dito. Ayan. Okay? Sige, binabati natin ito. May mga nakausap tayo. May mga ano eh. May mga nakasama tayo doon po sa London recently. May mga kababayan po tayong na-meet natin. Pagkape tayo sa kanila. And we really appreciate the time they took to meet with us bago tayo pumunta dito sa Edinburgh. So, gusto po nating batiin yung ating mga nakasama dyan po sa London, sina Alex at ang kanyang asawa na si Lauren. Ayan, beautiful couple. Mga ano yan, mga Faxnatics daw sila from the UK. Sina Alex Villarama at saka si Lauren. Para po silang nurses. And of course, binabati rin po natin, of course, sina Oliver. Apelido niya kasi dalawa yata ginagamit niya. Sige, isa na lang. Oliver Regner. Tapos si Sir Reggie, of course, we appreciate the time spent with us. Maraming salamat po. Tapos binabati rin po natin yung asawa ni Sir Reggie na si Ma'am April. And of course, yung asawa ni Sir Oliver, si Ma'am Sarita. Ayan. Baka sabihin, si Mr. Oliver talagang nag-groupie kami, group picture eh. Bilang ebidensya na lihitimo ang kanyang paglabas noong gabi na yan. De, joke lang po. And of course, binabati rin po natin yung mga previous and current officers and members ng kanilang grupo, yung Filipino Alliance for Humane and Democratic Society. Ayan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ina po muna. Ako po si Christian Esguera. Kita-kita po tayo sa ating susunod na episode dito po sa ating Facts First podcast.